Alam niyo ba kahit hindi kayo mag-take ng EPS TOEIC exam, pwede kayo magtrabaho dito sa South Korea? At sumasahod kayo ng 85,000 to 200,000 pesos. Bigyan ko kayo ng tips kung ano dapat nyong gawin. So bago ang lahat, ipakita ko muna sa inyo kung ano ang trabaho ko dito sa South Korea. Magandang araw mga bay, ako nga pala si Joel, isang bisang EPS factory worker na nagtatrabaho dito sa South Korea. So sa araw nga pala ito, bumabiyahe kami sa Jinsun upang mag-maintenance ng boiler. Boiler maker nga pala yung napasukan kong company dito sa South Korea. So ang trabaho nga pala namin dito, mag-welding, mag-grinding at saka magpintura. Wala po akong experience na ganyang trabaho pero dito lang tayo natuto sa South Korea. Ganito napakaganda ang Korea kasi kahit wala kang experience, pwede ka dito. So dumating na nga pala tayo dito sa Jinsun. 2 to 3 hours ang biyahe namin galing sa company namin papunta dito sa Jinsun. At ayun, dumating na kami sa company na i-maintenance namin. Ito nga pala yung boiler na i-maintenance namin. Nasisira na kasi yung ceramic na simento sa loob ng boiler. Nagbiyak-biyak na kasi at saka natanggal. So kailangan namin ibaklasin tapos palitan ng bagong simento. So itong company nga pala ito, dito tinatapon yung mga water waste. Bali pinaprocess nila para mahiwalay ang dumi at saka yung malinis. Para yung malinis na tubig magagamit ulit. Napaka-high-tech talaga ng Korea, no? Sana ganito din sa atin dyan sa Pinas. Kahit sa panahon ng tag-init, meron pa rin tayong maraming tubig. At ayun, nagsuot tayo ng coat para hindi tayo masyadong makapitan ng mga alikabok at dumi doon sa loob ng boiler kasi baklasin natin yung mga sirang simento doon sa loob ng boiler. Ito na yung mga nabaklas namin galing sa loob ng boiler. At ito na yung mga tips natin kung paano makapagtrabaho dito sa South Korea kahit hindi kayo nag-take ng EPS TOEIC exam. Marami kasing paraan para makapagtrabaho dito sa South Korea. May legal o illegal. So una muna tayo sa legal na paraan. Kahit hindi ka mag-take ng exam, pwede ka makapagtrabaho dito sa Korea. Una, yung seasonal farm worker. Yung seasonal farm worker, may mga munisipyo o piso dyan sa atin sa Pilipinas na nag-offer ng seasonal farm worker na trabaho dito sa South Korea. I-follow nyo na lang si Kurikong TV, isa sa mga vlogger dito sa South Korea na maraming kaalaman tungkol kung paano mag-apply ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Marami kayong matutunan sa page niya kung paano mag-apply ng seasonal farm worker dito sa South Korea o kung saang bayan o munisipyo o piso na nag-offer ng trabaho ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Hindi kasi lahat ng munisipyo o lungsod o piso dyan sa atin sa Pilipinas na nag-offer ng trabaho ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Pangalawa, yung mga skilled worker tulad ng welder at saka blaster at iba pa. So pwede ka nang hindi mag-take ng EPS TOEIC exam kung ikaw ay isang skilled worker. So dumaan lang kayo sa agency. Ito yung mga agency na nagpaalis ng mga skilled worker papunta dito sa South Korea. So dyan kayo magtanong o mag-inquire sa mga agency na yan na pinapakita natin sa screen. Sila yung mga agency na may napaalis na ng mga skilled worker papunta dito sa South Korea. Magtanong lang kayo at mag-inquire kayo sa page na yan. Sisiyatin lang yun ng mabuti kasi marami na ngayong gumagawa ng fake page, baka kayo pa ay maluko. Pero yung agency na yan na pinapakita natin sa screen, subok na yan. Marami na yung mga skilled worker na napaalis na papunta dito sa South Korea. Pero kung ikaw ay hindi skilled worker at walang nag-offer ng seasonal farm worker sa inyong munisipyo, so dito na tayo sa illegal na paraan. Di ko sana ito sinasabi o pinapaalam sa inyo kasi bawal ito dito sa South Korea. So may kanya-kanya tayong layunin sa buhay lalo na gusto natin maiyahon sa kahirapan yung pamilya natin. So ito yung isa sa mga maling paraan upang makapunta dito sa South Korea. Paalala lang, kung ikaw ay 18 to 38 years old, wag mo nang gawin ito. Mag-take ka na lang ng EPS TOEIC exam para legal kayo makapunta o makapagtrabaho dito sa South Korea. So ito na yung isa sa mga maling paraan para makapunta dito sa South Korea. Una, kumuha kayo ng tourist visa. Pangalawa, kailangan may kakilala kayo dito sa South Korea para pagdating nyo dito sa South Korea may matuluyan kayo. At pagdating nyo dito na kayo maghanap ng trabaho. May mga company kasi dito na tumatanggap ng mga undocumented na worker. Pero yun nga lang, bawal talaga yan dito sa batas ng Korea kasi kapag mahuli ka, madideport ka talaga. Mas mabuti talaga na dumaan tayo sa legal na paraan kasi kapag matapos na yung kontrata natin dito, may makuha tayo na benefits galing sa company at saka government dito. Unlike kung ikaw ay undocumented worker, kapag mahuli ka, wala ka talagang madala o matanggap galing sa inyong kampanya at saka sa government dito. Napaka-risky lang talaga kapag undocumented worker ka dito sa South Korea. Ingat-ingat lang at saka piliin mo yung mga taong nakapalibot sa iyo.
Kasi marami nang nangyari dito na kapwa Pilipino na magpapahuli sa'yo. Sana balang araw umasinso din yung bansa natin para hindi na tayo mamasukan o mapaalipin sa ibang bansa. Pero napaisip ko, paano kaya umasinso yung bansa natin ngayon? Parang walang pagkakaisa yung mga nakaupo sa kataas-taasang ng tungkulin sa ating bansa ngayon. Shout out nga pala sa lahat ng mga OFW kahit saan sulok ng mundo. Isa tayo sa mga bumubuhay ng ekonomiya ngayon sa Pilipinas. Kung nadaanan mo ang video na ito, baka pasuporta naman, pakipalo at saka pakashare naman sa video natin. Malaking tulong na yan sa page natin para maganahan din tayo gumagawa ng video dito sa South Korea. Kahapon binaklas to, yung simento kasi nasisira. Pinaliktan. Sinisimento namin ulit. Yan, ito na yun yung ano, yung sa loob. So yan, yung gawa namin ngayon. Sunday overtime. So maintenance tayo ngayon. Tinatawag dito sa Korea Chulsang o business trip. Nandito tayo ngayon sa Jinsun. So ito yung suot natin ngayon. Kasi dito na tayo ngayon sa loob ng boiler. Yan, sa labas. So ito yung loob ng boiler. So what's up? At ito na yun, natapos na yung trabaho namin. Matapos na namin sinisiminto yung loob ng boiler. At saka pinipictura na din siya kasama kong Koreano. At ayun, sinasirado na namin yung boiler. Natapos na namin. Salamat nga pala sa pagpanood mga bay. Stay safe, God bless, and thank you.